ngayon naman may playtime challenge tayo para sa ating dalawang special guests na susubok kung sila ba yung may memory gap na ba? At bawal ang memory gap sa ating challenge kung saan kailangan nyo sagutin ng tama ang ating mga trivia questions tungkol sa inyong mga sarili. Okay, so we have our first question here for Direk Ricky. Okay, Direk. Kung wala ka pang memory gap, ano ang pangalan ng ginampanan mong karakter sa 1982 film na Dormitoryo? Buhay Estudyante. 1980. Kailan yun? Dormitoryo. Buhay Estudyante. Buhay Estudyante. Directed by, ano yan, Armand Reyes. Wow. Tapos ang bida dyan, naalala ko pa ha, si Lorna Tolentino. Yes, correct. Si Alfie Anido, nung time na yun. Roderick Paulate, I think. Naalala ko na yan. ang costume ko dyan, shorts. At saka midi. Meron akong abs pa noon, abs. Pasend ka ng pic. Oo. Totoo, nakaano ko, yung gano'ng uso doon eh, di ba? Yun, kasi parang athlete. Oo, ngayon, meron pa rin, so, nandoon pa rin yung ano ko, yung midi. Pero kasi, ab na to, ab. Anong pangalan ko doon? Anong pangalan mo doon? Maalala, no? Ikaw talaga. In-entertain mo kami ng mga ibang trivia. Kaya mo yan. Johnny. Ano daw? Ha? Johnny, ang sabi ni Direk Diba? Ako Ricky. sigurado eh. Johnny Well, ba? Johnny naman sounds like Sunny. Sunny. Sunny ba? Sunny is the correct answer. Okay. Not bad, Direk, sounds Oo. like naman. We'll take it. Sinuting namin yun sa Manila, ha? Sa may San Marcelino, naalala ko na yun. Dumadating ako, naka-taxi. Oo. Naka-taxi, tapos pero nag-taxi ako mga 2 blocks away. Para pagdating ko doon, dala-dala ko yung costume ko. Nag-jeep muna kami. Tapos pagbaba, 2 blocks Pampa-impress away. yung taxi. Eklat, di ba? Pero ang galing napaka-palpable pa nung ibang detalye. Talagang, it's as if it Maganda just yung happened. movie na yun, Dormitoryo. Yeah. Mark Hill kasama doon. Yes! Yes. Okay, next. Okay, ang question ko pa naman po para sa inyo, Direk Gina. Yes. Ano ang pangalan ng ginampanan mong character sa 1984 film na 84. Bulaklak sa Jail? Sa City Jail. City Jail. Yes. Kasama si... Nora Honor. And si... Si Perla Bautista, si Zenaida Amador, si... Ako! Pero ano lang, Kasama ka ba? mga 3 eksena lang. Hindi na siya nakakapigil. Ako! Ako. Alam ko yan. Ayun ako eh. Sino pa bang nandyan? Mitch Valdez nandyan. Sino yung lalaki dyan? Ricky Davao. Directed by ano yan? Mario. Directed by Mario O'Hara. The great Mario O'Hara. Great Mario O'Hara. Anong pangalan ko? May Celia Rodriguez din yata Celia dyan. Rodriguez. Nandiyan si Tita Celia. Okay. Ano siguro? Sino nga? Juliet. Wow! Ang galing! Ako si Juliet. Madali ako makatanda, hindi katulad ng isa dyan. Kita mo, naalala ko nga si Celia Rodriguez. Okay, next. Ayan, Direk Ricky, may 1 point na si Direk Gina. Sa anong programa sa telebisyon ka unang nabigyan ng break bilang direktor? Si Ricky? Hindi ko makakalimutan yan. Ay. Hindi ko makakalimutan dahil utang ko sa kanila yan. Di ba? Yung pagiging director ko. Ano yun meron isang popular na anthology na nag-isip sila ng bagong gimmick na kung pwede mga actors who want to become directors na ang i-feature nila as director. So, I was one of them. Sa Maalaala Mo Kaya? Tayo yun eh. Oo, tayo yun. Tayo yun. Di ba one month special yun? Or 2 months special kami. dahil anniversary ng Maalaala Mo Kaya. I think Nag-direct ka doon, Direk Yes. Gina? siya, si Richard Gomez, I think, Fanny si Fanny Serrano, Kay si Eric Quezon. Eric Quezon,
Michael De Mesa. Wow. Yun. Ikaw? Ako, I'm not sure kung si Joel Torres sumali rin. Yata, doon. oo. Yun. How did it feel being your first time, Direk Ricky, that time? Do Wow, you remember? siyempre, nervyos. Oo. Kasi ang lalaki ng artista ko. Ang lalaki ng mga artista ko. Tapos ang laki ng eksena. Ang daming tao. Tinulungan ako noon, naalala ko. Ang nag-AD sa akin, si Kathy Garcia Molina. Wow! Siya ang tumulong sa akin. Oo, nung time na yon. Tapos ang mga artista ko noon, if I remember right, si Ronaldo Valdez, si Miss Rita Avila, si Jay Manalo, at saka si Yorme. Wow! Si Isko Moreno, yun. Natuwa ka naman sa kinalabasan, Oo, Direk. okay Galing, siya. Okay. At saka after that, parang sabi ko, I want to become a director talaga. At, after doing that, nag-iba ang pananaw ko sa mga director. Kahit sa mga director na hindi ko nagustuhan ang pelikula nila, hats off pa rin ako, mataas pa rin ang respeto ko sa kanila. Kasi napakahirap palang mag-direct. Ang daling manood at magsabi, ay mali. Pero yung pag ikaw mag-direct, Oo, tama. ang ibang-iba yung pressure, yung basta lahat, 'di ba? May beginning, may middle and end, may sinasabi yung storya mo. Ang hirap noon. So, hats off ako sa lahat ng mga naging director or mga director. What do you guys prefer? Ikaw, Direk Gina, do you prefer acting pa rin versus directing? Gusto ko pareho. I love both jobs. Kaya lang nga, sabi nga ni Ricky, mas stressful ang pagiging director kasi nasa kanya lahat eh. Nasa kanya ang desisyon. Kapag may problema sa set, siya ang pupuntahan kasi siya yung final say. Siya yung, sabi ko nga, pag director ka, dapat may doctorate degree ka. Kasi lagi kang nagdodoktor. Nagdodoktor ka ng eksena, nagdodoktor ka ng continuation, lahat dinodoktor mo. Parang troubleshooting, Troubleshooting, left and right. yeah, oo, yan. Sa pagiging artista naman, you just take care of yourself. Yes. Yes. All you need to do is put on your makeup, dress up, and then lie down. Memorize your lines. Memorize your script, your lines, and then rest, lie down, sleep, and then they'll wake you up, and then you'll eat, and then take, and then you rest again, hindi siya masyadong tensionado, very kalmado ang paligid. Gusto ko lang i-correct na she sounds like She's like that? No, yung pagkakakwento niya napakadali. Mahirap din po maging artista. Mahirap din. Mahirap pa. Pero natuto lang kami na mag-relax, to take care of ourselves. Kasi mahaba pa yung araw na gagawin namin. Mahirap yung mga eksena. Yun. Pero ang pagkakakwento niya kasi parang napakadali. Ganun lang. Kain, tulog. No! No. Hindi, kasi kaya ka magpapahinga because gagawa ka ng isang matinding eksena. Yes. Maybe a very highly emotional scene gagawin mo. So pagkatapos nun, pagod na pagod ka. Yes. And then they'll give you time to rest, time to relax. Maka-agree naman ako. But meron kang experience na ganyan. Oo hindi ba? naman, Direk. Tayo! Mahirap Siya director! Yes, you know how it At is. alam ni Direk Gina yan dahil lagi niya akong kino-coach kung paano umiyak. Ang hirap, hindi ba? Mahirap. To put you in a situation na hindi mo naman nararamdaman at that moment, Yes. right? Hindi ka ba niya sinabihan na, sige ha, pag iyak mo, ang tulo ng luha sa kanan. Kasi ganyan siya. alam ni Direk, hindi ko kaya. So, hindi na niya ginawa. Okay, next. Okay, next question po for Direk Gina. Okay. Ano po ang unang title ng TV show na dinirect niyo po? Ang unang-unang TV show na nag-direct ako is an episode sa Lovingly Yours, Helen. Yeah, ganun katagal na. Yun. Amazing. Oo, pero isang artista na lang ang natatandaan ko na umarte doon, si Aljon Jimenez. Hindi ko na matandaan kung sino pa yung mga kasama niya doon. Yeah. Lovingly yours. Lovingly We yours. owe a lot to lovingly yours. Yes, oo. Grabe. With the late Helen Vela. Yes. Yes, oo, yeah. A lot of our yung mga roles na magaganda,
na doon kami, kumbaga, doon kami na ako, lalo na ako, yung umaarte ako doon, ang gaganda ng mga characters. So, nakikita ng mga producers ng pelikula, ay, pwede pala si Ricky, napanood namin sa Loving Me. Doon kami, yun ang parang pinaka testing namin, stepping stone. Audition tape. Audition, doon. Okay, next. For Direct Ricky, sa anong award-giving body mo na panalunan ang iyong first Best Actor trophy? Wow, mahirap pala to. Dahil napakarami. Hindi. Actor o kasi dalawa yan, Best Actor, Best Supporting Actor. Okay, kung actor, bigla kasi yung first ko talaga, iba yun eh. Pero yung Best Actor sa Metro Manila Film Festival. Yes! Yun, sa movie na Saranggola. That's right, 1999. The Kite, Doon, actually, nanalo ako, ang swerte ko rin doon, thankful ako sa pelikulang yan, thankful ako sa director, the late Gil Portes. I got like 4 awards in for that movie. Yun. Because also for Gawad Urian, Yes, oo. Cinema Manila International Film Yes, Fest, oo. and 2,000 Star Awards for movie. Tapos, ano pa yan, na-invite pa yan sa iba-ibang, like nakapunta ako sa Moscow for that. Tapos, hindi naman, ayoko naman magyabang, pero sinabihan, may nagsabi, huy, dapat ikaw ang nanalo, sabi nung isang Russian. Kaya lang ang kalaban mo Russian eh. So, kumbaga, hometown decision. Pero at least okay na rin, di ba? May home court advantage. Home court advantage, di ba? Yun. Nice. Great job, Direk Ricky. Meron pa ba? And ang last for Direk question Gina. po for Direk Gina, sa anong pelikula na palanunan ang Gawad Urian Best Actress Award? Alam mo, Sa dami. oo, yung daming inisip ko Urian. kanina, yung sinabi ko kanina, hindi eh. Alin, Direk? Hindi. Kasi kanina we were being brief. I was being brief, di ba? Pero may sinabi akong pelikula, sinabi ko Salome. Ang first ba? Gawad Urian Best Actress. But now, na nandito ako, no. Kasi Kapit sa Patalim, Kapit sa Patalim, mas una sa Salome, di ba? O hindi? Hindi ako sigurado. Hindi yata. Ano sa palagay mo? Salome ba muna? Teka, nakakahiya, senior moment. Teka, dito tayo na booking. Salome ang una? Okay, Salome. Okay, so Salome talaga. Okay. Kasi nag-isip ko, Kapit sa Patalim. Kasi sa dami naman ang napanalunan mo kasi, hindi mo na alam Dapat Ora konti Pronobis. lang, Direk. Dapat konti lang kasi. Naisip ko lang. Sorry po. So, correct. Salome nga. And that was in? 1981. Okay, sige. Okay, 84. Yes. Yeah. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.